Kamusta mga maka-full court? Halina't pag-usapan natin yung balitang mga executive na ng Lakers ang nakikipag-usap sa pamunuan ng Chicago Bulls para kay Zach LaVine para makuha ito. Dahil nananatili ang Los Angeles Lakers sa kanilang kasalukuyang roster na hindi makalampas sa Denver Nuggets sa huling dalawang playoffs, hinimok sila ng isang executive ng Western Conference na gumawa ng matapang na hakbang. Tatawagan ko ang Chicago at gagawa ako ng hakbang para kay Zach LaVine, sinabi ng executive na si Dan Woik ng Los Angeles Times. Ayon kay Woik, ang West Executive ay naiintindihan ng mabuti ang sitwasyon ng Lakers para sa isang tao sa labas ng organisasyon. Ang isang trade para sa hindi nasisiyahang LaVine ay magsenyas ng isang desperasyon para sa Lakers. Ngunit sa ehekutibo na tumatama para dito, ang hakbang na ito ay may katuturan para sa maikli at mahabang panahon na ibinigay sa kanilang sitwasyon. Narito ang pinakabuod ng pitch. Maaring makuha si LaVine sa pamamagitan lamang ng pagtutugma ng perang inutang niya, pagpapaalis sa Bulls mula sa ilalim ng isang kontrata na malamang natatagal hanggang 2027 at gagastusin ang koponan ng $138 million. Iyon ay magpapahintulot sa Lakers na panatilihin ang kanilang mga draft na asset para sa isang hinaharap na deal o ang hindi maiiwasang muling pagtatayo, sinulat ni Woike. Si LaVine ay may 3 taon at $138 million ang natitira sa kanyang 5 taong $215 million na kontrata na may $48.9 million na player option para sa 2026-2027 season. Ang pagbabago ng tanawin ay maaring magpabata kay LaVine dahil ang 2 beses na All-Star guard ay nagpahayag ng kanyang pagkadismaya sa patuloy na pagkatalo sa Chicago. Ayon kay Jamal Collier ng ESPN, ang Lakers ay maaaring makakuha ng dagdag na draft capital na maaari nilang idagdag sa kanilang 2 hinaharap na first-round pick sa isang star trade sa kalye, habang ang Bulls ay desperadong naghahangad na makaalis sa kontrata ni LaVine. Walang market para kay Zach LaVine, iniulat ng front office insider ng ESPN na si Bobby Marks bago ang libreng ahensya noong Hulyo. Sinusubukan nilang bigyan siya at mag-attach ng first-round pick. Sinabihan ako niya ng maraming tao. Binanggit din ng executive sa LA Times na ang LaVine ay maaari ding maging salary ballast nila sa isang star trade kung mabibigo ang eksperimento. Dahil ang Lakers ay lampas na sa unang apron, hindi nila maaaring bawiin ang mas maraming sweldo sa isang trade kaysa sa ipinapadala nito. Para makuha ang $43 million na sweldo ng LaVine para sa season na ito, aabutin ng Lakers ang 3 sa kanilang rotation players, sina D'Angelo Russell, Rui Hachimura at alinman kay Jared Vanderbilt o Gabe Vincent, bawat Woik. Ang 3-for-1 trade ay magbubukas din ng 2 roster spot para sa Lakers na mayroon pa ring $5.2 million na taxpayer mid-level exception. Kung pipiliin ng Lakers na panatilihin si Vanderbilt kaysa kina Vincent, Markelle Fultz, Dennis Smith Jr., na mayroong NBA opt-out clause sa kanyang kontrata sa Tel Aviv, ay maaaring maging pagpipilian nila upang punan ang kanilang mga point guard hole. Lahat ng 3 veterano ay mga defensive-minded point guard na maaaring umakma kay Austin Reeves sa kanilang backcourt. Si LeBron James, Reeves o maging ang LaVine ay maaari ding gumana bilang kanilang mga point guard sa mga hindi tradisyonal na lineup kung gagawin nila ang trade. Maaari pa nilang kunin ang veteranong sentro na si Tristan Thompson na pamilyar kay James sa free agent market, habang ang bruising big man na si Coach JJ Redick ay naghahanap na tulungan si Anthony Davis sa kanilang front court.